prepare us. It is meant to prepare us. And we must fight. Kailangan ipaglalaban natin yan. Kasi hindi naman tayo nag-iisa sa laban na to. Yun yung sigurado. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And alam niyo po, yung kinakanta natin kanina, Lord, if I am going to worship you, di ba? Kung ako isasamba sa if I have to burn in worship, and even if the flames is heated 7 times more, ang tinutukoy po doon ay si Meshach, si Shadrach at Abednego. Kailangan dumaan sila sa furnace para maano sila, para ma-purify sila, makita na talagang ang righteousness nila, hindi drawing. Ganyan din po si Job, pinadaan sa pagsubok kasi kailangan ma-determine na hindi drawing ang kanilang pagtanggap sa Diyos. Ang pagtanggap mo ba kay Kristo ay drawing. Pag dumang ka sa pagsubok, bibigay ka. Pero kung hindi ka drawing, ang pagsubok ay isang babala at nagpaparamdam sa iyo na, totoo nga anak ako ng Diyos. And it is, I think, the most wonderful. Okay, speaking ko pala, tandaan ng pagbabalik ni Lord. Wala po tayo sa last days. But the text implies something that talks about the last days. Encouraging the righteous. Nakakatuwa talaga sa Bible pag gusto i-encourage ng Diyos ang righteousness, ng tao mabuhay ng matuwid, ng tama sa Kanya. Magbibigay siya ng Kanyang isang palatandaan, ang pagbabalik. Inspirasyon po ang pagbabalik ni Kristo para sa atin. Minsan din natin alam, Lord, ang anak ko, ano kaya nangyayari sa anak ko? Okay pa ba ang anak ko? Kung bumalik na si Lord, siguradong okay. Mapuputo lang lahat. Ang interruption ng lahat ng mga pagsubok, mapuputol po. Ito po ang mga signs ng pagbabalik ni Kristo outside. Ito po ay nangyayari po sa labas yan. Na-observe natin. And as we live in this world, we are looking around and we see these signs. Kaya po naglalagay ang Diyos ng palatandaan na yan, hindi yan para sa mga hindi mananampalataya. Ang palatandaan ng mga yan ay para po sa atin na mananampalataya na kapag tumingin ka sa paligid, sa labas ng ating mundo na ginagalawan bilang mga Kristiyano, and you will see this. Natural disasters, wars, and rumors of wars. Di ba? Ganyan na po ang mundo ngayon. Manood ka nga lang sa YouTube, magsawa ka na lang ng kakiklik kung anong gusto mong panuurin ng mga nakakahindig na balita tungkol sa pandaraya. Di ba? Ang daming mga mandaraya, daming scammers. Ngayon, hindi ka na pwedeng magbigay ng buo mong pangalan ng basta-basta. Hindi ka pwedeng magbigay ng iyong cellphone number. Hindi ka pwedeng magbigay ng birthday, saan ka pinanganak. Ang mga card na hawak mo, hindi mo pwedeng ibigay ang mga ganitong numero. No, my goodness. There's so many deception around us. Ang dami pong panlilinlang ang ginagawa sa atin. Grabe na ngayon. High-tech na masyado. Akala mo may pera ka pa. Pag suksok mo ng ganyan ng ATM mo nakalagay, 00000. Wala na. And the cosmic signs, ang mga nakikita natin ng mga palatandaan, hala, may ganito, may ganyan. Meron daw alignment ng planets. Nabasa ninyo yon, ang alignment ng planets? Ay, ang malungkot lang, hindi natin makikita sa Pilipinas. Mag-a-abroad ka pa. Punta ka sa Europe para makita mo ang alignment ng planets. Pero ang mga bagay na po yun ay nagaganap because it is a sign. Matanda na po ang mundo. Kailangan ng palitan. At mapapalitan lang po ito kung dumating na ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, meron naman pong signs na panloob. Mas interesado po ako dito. In church. Ito po yung mga palatandaan na nakikita natin sa loob mismo ng simbahan. Mga palatandaan na ito. Una po, persecution. It's happening inside the church. We will be persecuted for righteousness' sake. Kaya ang sabi ng Panginoon, alam niyo po, ang day of the Lord, sinasabi natin, ang tagal nang sinasabi ang araw ng Panginoon, bakit hanggang ngayon di pa siya bumabalik? Mga kapatid, ang day of the Lord ay nagsimula sa Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit. Because today is the age of the Holy Spirit. Nung umakyat si Lord sa langit, after 40 days,
ay siya po ay umakyat sa langit at bago po siya umakyat, sabi niya, kailangan kong umakyat sapagkat pag-akyat ko, bababa ang banal na Espiritu. At siya ang gagabay sa inyo, siya ang magiging guro nyo, siya ang makakasama nyo, siya ang magiging pangulo nyo. Kaya ang kasama po natin ngayon ay ang Holy Spirit. And because of that, we will suffer persecution. Kasi ang buhay ng mga taong pinangungunahan ng banal na Espiritu ay ibang-iba ang buhay nila sa mga nasa daigdig. Iba. Iba po talaga tayo. Huwag kayong mag-wonder at huwag kayong ma-insecure kung ang lifestyle natin ay iba sa mga taong nakikita natin sa labas. O maging minsan sa mga kapitbahay natin na ayaw talaga kay Kristo. Mga kapatid, ang ayaw kay Kristo at ang gusto kay Kristo, magkaiba ang buhay nila. And because of that, we will be persecuted. That is in the Bible, all around in the New Testament. Ang mga anak ng Diyos ay ipipersecute ng mga anak ng demonyo. Ang mga anak ng katwiran, ng righteousness ay pipersecute ng mga anak ng kasamaan. We are of God. We are not of this world, mga kapatid. And pangalawa po ay yung falling away. Marami po sa huling araw ang magbabackslide. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magbabackslide. Never. Diyos ko po, nakakatakot mga kapatid. Kahit nagalit ka sa akin, huwag kang magbabackslide. Pwede mo na akong sulatan, anonymous. Pastora, galit ako sa iyo kasi ganito yan. Ini-encourage ko po kayo that if you have something about me, please write it anonymously. Please help me grow. Help me to improve. Help me to prepare in coming, in waiting for the Lord. Tulungan niyo akong maghanda sa pagbabalik ni Kristo. Sulatan niyo ako, sabihin niyo, Pastora, I would like you to improve. I would like you to... Never sign your name. It's okay. Dumating na ako sa punto na lahat tatanggapin ko, mag-improve lang ako. Lahat tatanggapin ko, maging handa lang ako sa pagdadating ni Kristo. Kaysa pagdating ng panahon na yon, ay aabutan ako ng Lord na hindi ako handa. And next, of course, bukod sa pagbabackslide at pagpo-falling away, panlalamig ng maraming mga Krisyano, ay ang gospel po ay ipapangaral na sa buong mundo. And naniniwala po ako na malapit na, mayroon na lang konting-konting mga tribo na hindi pa nakakarinig dahil because of hindi po sila nararating ng kabihasnan. And only the missionaries can reach them. But the number is already very small, mga kapatid. Ang gospel ngayon ay talamak na. Grabe. Mag-click ka lang sa alam niyo naman, mag-click ka lang ng isang reel. Diba? Tungkol sa gospel, sa preaching ng gospel, sunod-sunod na po yan. Susundan ka na po dahil sa algorithm. Lahat ng mga gusto mong malaman, sunod-sunod po yan. Wala na pong tigil ng kadadating sa iyo yan. Hanggat pinapanood mo yan, sige, may dadating, at may dadating. The gospel has been preached. Kaya salamat doon sa mga na-invite na pinagbigyan yung invitation nila. Bakit? Because you are in the right track. You're right in the door of heaven. Di ba? Andito ka na sa pintuan ng langit. Kaya kung gusto po natin na pumunta sa langit, pero hindi tayo nakakapasok sa gate ng simbahan, malabo po yun. Malabo. Nag-gets nyo? Ay sabi, saka na lang ako magsisimba. Saka na ba? Ano kung dumating si Kristo nung sinasabi mong saka na? O diba? And number 3 po, Jerusalem will be in distress. Alam nyo naman ang bansang Israel hanggang ngayon pinagtutulungan. Ang inihintay na lang natin na pinaka-culminating event ay yung pag nagawa na ang templo. My goodness. Is the Jerusalem temple under construction? Is that true? Hindi ko po alam. Wala na akong time mag-research. Hindi yun ang nire-research ko. Ang nire-research ko, paano ako maging handa. Hindi na po importante. Minsan kung ano-anong pinag-research natin, na nakalimutan natin ay i-research kung paano tayo maging prepared. Hallelujah, hallelujah. And, let me just remind you mga kapatid, ang pagsalungan natin sa mundo ay tanda lang na tayo ay sa Panginoon. Amen? Hindi tayo taga rito sa mundo.
Kaya nga kapag ka naiisip ko minsan, hindi po naiwasan yung sometimes you will suffer emotionally, you are hurt, you are depressed. Nararanasan natin. Ito minsan, di-distress tayo sa mga nangyayari, lalo pag sunod-sunod ang problema. Normal po yun na nararanasan natin. And because tayo ay mga Kristyano, hindi tayo basta-basta gumawa ng solusyon ng gusto natin. Tinatanong natin palagi, Lord, kalooban mo pa itong gagawin ko? Tama ba itong gagawin ko? Ganun po tayong mga Kristyano. Pero at the end of the day, nare-realize ko, Lord, salamat. Totoo palang anak mo ako. Kasi hindi na ako basta pwedeng gumawa nito. Iniisip ko na, para lang itong solusyon na ito, para ito sa anak ng Diyos, hindi ito para sa anak ng Diablo. At ang solusyon ko sa problema ko, hindi yung solusyon ng anak ng Diablo, siyempre ang solusyon ko para sa anak ng Diyos. Kaya ko tuloy nalalaman na anak ako ng Diyos. Kasi iba na ako ngayon magsolusyon ng mga problema, hindi na kagaya nung dati ko anong maisipan ko, sige lang. And by the way, just in case na nararanasan nyo pa ito ang persecution, whether sa loob ng pamilya o dito sa loob ng church. Minsan may persecution, ano yun? Minsan sa ministry, pinipersecute ako nito. Di ba? Mga kapatid, yung mga nararanasan nating pains inside the ministry para doon sa ating mga workers, mga kapatid, huwag niyo pong mamasamain yon. Huwag po kayong madi-discourage doon. You must see it as a form of righteousness, doing something better every day for the glory of God. Amen? Para tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. And, ang sabi ng Panginoon, para doon sa mga urong-sulong. Hindi lang sabi niya, I warn you, I am going back and I will not delay. Hindi lang yun ang sabi ng Panginoon. Ang sinasabi pa sa atin, ang salita ng Panginoon, ang sabi ni Lord, my soul has no pleasure in Him. Patay. Medyo bumibigat na Sabi ng Lord, para doon sa mga urong-sulong, doon sa mga walang firmness sa kanilang pananampalataya, hindi naninindigan sa kanilang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, hindi ako natutuwa sa iyo, anak. You are not giving me pleasure. You are not making me happy. Diba? After all the things, after everything, after the life and the birth that we receive from the Lord, and yet, we don't even give a second look on how we can please the Lord who gave us life. Hallelujah. Mga kapatid, kung ililipat ko lang po sa Tagalog na salitang pangkaraniwan lang, para doon sa mga nanlalamig, para doon sa mga hindi siniseryoso ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, si Lord nanlulumo po talaga sa iyo. Yun po talaga naramdaman ko yun. Sa sarili ko, kapag hindi ako nagpe-perform ng dapat sa performance ko. Kasi alam nyo, kung ikaw ay estudyante na ang capacity mo ay A at nag-perform ka ng B, you are below. Hello, naririnig nyo ba ako? Kung ikaw ay isang excellenting dancer, alam mo yun sa sarili mo, na sa sukatan na 10, kaya mong isayaw 8. Pag nag-perform ka ng 7, nanlulumo si Lord. Bakit? Imbis na umunlad ka, dapat ang aabutin mo maging 9. Kung ikaw ay musician, di ba? Hello. Anong naghihinder? Bakit? Di ba? Mahirap po pala mag-drums. Pinapakaramdam ko talaga ang drums. Talaga, grabe talaga. Grabe ang beat ng drums. Para sa akin, parang ang pinakamahirap yata ang instrumento, ang drums eh. Kasi yun ang talagang di ko kayang laruin dahil sa sobrang complicated na timing. Alam mo yung saliwa ang mga paa, saliwa, para yun sa drummer eh. Marunong silang tumimpo kahit saliwa ang pinupukpok niya. Ilang instrumento ba yan? Ang hirap niyan, mga kapatid. Ilang instrumento bang pinupukpok dyan? Pag sa akin yan, pukpukin ko lang yan ng sabay-sabay, tapos. Di ba? Pag ikaw nag-perform ng gano'n, alam mong kaya mo yung gano'n. Hello, yung mga nag-aaral ng drums dito. Napansin ko sila yung pinakamaraming struggle. Hello? Kung kaya mong mag-perform ng 7, dapat hindi ka mag-perform ng 6. Kaya pag ikaw ay class A student, tapos pag uwi mo, ang inuwi mong grades ay 90, mababa ka. Class A ka eh. Dapat ang inuwi mo 98 pataas.
Ganun po yun. Ganun din ang mga Kristiyano sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano yung kayang mong gawin kay Lord? 5. Tapos hanggang ngayon, 5 ka. 5 ka talaga. Nag-isip po ako, ganun po ang ating performance sa Panginoon. Kailangan gagalingan po natin habang tayo ay natanda, habang tayo ay lumalawak sa ating kaalaman sa Panginoon, kailangan gumaganda din ang ating pamumuhay para sa Panginoon, para sa Kanya. Hallelujah. And, wag ho nating, bigyan naman natin ng kaluguran ng Panginoon. Di ba, naalala ko mga kapatid, kapag may birthday ang mga mahal natin sa buhay, lagi nating binabati. Sa Facebook, parang ang sagwa mo, parang wala kang manners pag hindi mo binati ang nag-post na birthday niya. Sino yung ganun? Di ba? Siyempre, magbe-birthday ka, happy birthday, at kung special sa'yo, ay yung malagdagan mo pa yung ano mo, yung greetings mo. Lagyan mo pa ng puso, lagyan mo pa ng cake. Mas maganda kung lagyan mo pa ng GCash number. Di ba? Mas maganda yun. Diba? That is how we appreciate people because we want to please these people. Pero paano naman si Lord? Nabibigyan ba natin siya ng pleasure? Mahirap ba to? Yung magtuloy-tuloy ka lang kahit madami ka nang ini-endure, sobrang blessed na si Lord. O ayan salitang kabataan yan, mga mamshi, naririnig nyo sa inyong mga anak. Yung magtuloy-tuloy ka ng anak sa pag-aaral, kahit marami kang sinasuffer, kahit napapagalitan ka, pero nag-aaral ka pa rin, sobrang blessed na ang nanay mo at ang tatay mo, ganun dyan si Lord. Pag nagpe-perform tayo sa Panginoon, kapag may ginagawa tayo, meron tayong extra effort. Hindi ka late. Lord, talaga ang goal ko sa taong ito, hindi ako malate sa pagsamba. Ay, wow, ang happy ni Lord. Kasi ang iba sa atin dumadating, tapos na ang 1 kanta, 2 kanta, 3 kanta. Ang iba dumadating, worship niya. Kaya sa susunod, magre-request po ako sa song leader natin. Pwede bang unahin ang worship para pagdating nila, ay, nakaka-guilty naman. Tapos na pala ang praise song. Yung pala binaliktad. Minsan gawin natin yun, unpredictable, magugulat na lang sila. Hala, tapos na. O kaya naman sa susunod, ganito. Humanda kayo Susurpresahin ko kayo. Mauuna ang preaching sa praise and worship. Pagdating ninyo, nasaan ang praise and worship? Late ka kasi, tapos na ang sermon. Ay, seryoso ako. Kala nyo, nagbibiro ako? It is a way of preparing us for the Lord. It is a way for making us better. We are trying to make ways and helping each other to make us a better Christian. Ganun talaga di ba? Papasayahin natin si Lord dito, amen? Yun naman ang goal natin Papasayahin natin si Lord. Pero itong susunod na warning ni Lord ay nakakatakot. Para doon sa mga urong sulong, shrinking back. Ano sabi ng Lord? He will destroy. Parang ayoko na nga isulat ito Lord, destroy. Yung salitang ng destroy, parang hindi angkop kay Lord. Pero ang sabi ng Lord, yes, I will destroy them. Gusto shrink back? Yung mga urong sulong yan, pagdating ng takdang panahon na hindi sila nag-repent. Pagdating ng panahon na andyan na ako, kaya kinuha ko na sila. Tapos aabutan ko sila sa state na yon, kailangan ko silang kunin na, tapos na ang kanilang termino. Pero nasa panahon sila ng panlalamig, nasa panahon sila na sila ay urong-sulong sa pananampalataya, they will be destroyed. Yes, they will be destroyed. Because God is a God of love. And love is not love without justice. Kalaki po ng pag-ibig ang hustisya. Kaya love your neighbor as yourself. Ang definition ng love. Do not do unto others as you would others do unto you. Ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba, that's love. And that is justice. Love and justice is together. They cannot be separated. Kaya mga kapatid, para doon sa mga nag-shrink back, mga kapatid, you will certainly be destroyed. At ito po yung kinakatakutan ko sa panahon nang nag-backslide ako. Dito po ako natakot na kahit na ang Panginoon ay pag-ibig, pero siya po ay Diyos din ng hustisya. Ibig po sabihin ng destroyed ay
condemned. And then, by the way, di ba, mga kapatid, bakit tayo dadating sa panahon na i-condemn tayo? Yung term na condemn, ginagamit po yan ng mga electrician. Natutunan ko nang nagpapagawa ako dito. O, pastora, itong outlet na to, i-condemn na to. Ha? Nagulat ako kasi, ang alam ko sa Bible lang yun eh, i-condemn. Sabi ko, anong ibig sabihin ng i-condemn? Wala na, papatayin na siya. Ganun po pala yun. Kahit sa kuryente, mayroong condemnation. Kahit sa outlet ng kuryente. Kaya pag ang outlet, tinakpan na ng at wala nang nakalagay, ibig sabihin, condemned na yun. Pag ikaw, natakmang ka na ng nitso na hindi ka ligtas, condemned ka na. Sabi ko sa'yo, nakakatakot, di ba? Ay, minsan maganda rin yung tinatakot, di ba, ng konti. Para na, ay, oo nga, ayoko talaga. Actually, doon ako pinatino ng Lord. Pinapakita niya sa akin ng mga bagay na mahihindik ako. So, mga kapatid, of course, tanong ko lang, bago po tayo, di ba, manalangin, tatanungin lang kita, saan mo naman gagamitin ang iyong lakas? Para kanino mo gagamitin ang iyong lakas? Tanong ko lang, para saan mo gagamitin ang oras? Binigyan ka ni Lord ilan? 24 hours? Kanino mo gagamitin? Di ba para sa'yo? Ilan lang ang hinihingi ni Lord? Pintayin mo nga sa loob ng linggo, 24 times 7. Ilan na yon mga kapatid, yung mga galing sa math? Dahil hindi ko alam yun. Joshua, 24 times 7. Engineer ka, di ba? Engineer Joshua. Gumamit pa ng calculator, 24 times 7. Wala, patay tayo dito. O, 168. Sa loob ng isang linggo, lahat daw ng binigay sa atin ng Lord, dapat may tithes. So, 168, ilan ang 10%? 16.8 hours? Tama ba ako? Hindi. Okay. Mga kapatid, sa loob ng isang linggo, dapat naglalaan tayo kay Lord ng 16.8 hours to tithe our time. Kasama na doon ang prayer, kasama na doon ang worship, kasama na doon ang C2S, kasama na ang G in the City, di ba? Kasama na ang men's, kung ikaw ay men's, ladies, youth, at kung ano-ano pa, kasama na yon. Mga kapatid, naubos mo ba ang 16.8 hours? Promise, hindi mo nauubos yun. Lamang ka pa kay Lord. Nakakalamang ka na. Pero okay lang kay Lord. Tapos pati ba naman sa praise and worship, nalilate ka? Grabe naman yan, mga kapatid, nakakahiya naman yun. Minsan pagbaba ko ng hagdan, naihiya ako eh. Bumaba ako saglit, kasi magpipreach ako. May nasalubong ako. Last song na ako nga nagmamadali dahil magpipreach na ako. Nasyak ako. Mga kapatid, nakakahiya. Kay Lord. Hindi sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malilate ha. Huwag mo kong gayahin. Huwag mo kong gayahin. So, mga kapatid, saan natin gagamitin ang ating oras, ang ating lakas, para kanino natin gagamitin? Part ng time na yan na binibigay sa atin ng Panginoon, He gave us life, and we should give back a little. Lamang na lamang po tayo sa hatian. Pero ganun po talaga ang Diyos ganun siya magmahal, ganun kasagana. Can you stand? Ito po ay sa aklat ng Ecclesiastes. Ito po yung aking conclusion, Word of God. Pambihira ang liliit. Nababasa nyo ba? Dapat pala hinati-hati ko to. Mamaya hatiin natin yan ha. Okay. Tinagalog ko na lang po ito. Ito po ay makikita natin sa Ecclesiastes o sa mga ngaral. Sinulat po ito ni Solomon noong siya po ay malapit na. Alam nyo na ang malapit na ano? Alam nyo na ang ibig ko sabihin ng malapit na. Okay. Ang sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Ako, hindi na ito para sa atin, mga senior citizens. Pero paalala ito sa atin. Kasi naging kabataan din tayo, di ba? Alalahanin natin ang manlilikha sa panahon ng ating kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Yung magulo ng daigdig.
Dumating man ang araw at taon, ay panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. Ang ibig sabihin, kami pong mga senior citizens, kami mga tumatanda na, siyempre marami na po kaming pinagdaanan at minsan hanggang ngayon ang dami namin problema. At dumarating sa atin ang punto na hindi na matamis ang buhay. Diba, umaasa na lang tayo sa pension, di po ba tatay? Para pambili ng amlodipine at saka losartan. Umaasa na hindi na matamis ang buhay. Tingnan nyo kaming mga matatanda. Kayo mga bata, tingnan nyo kaming mga matatanda. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo sila habang kayo'y malakas pa. Habang nakakatugtog ka pa ng gitara. Habang nakakarga mo pa ang iyong anak. Habang gwapo ka pa at nakakainda ka pa. Yan, maglingkod ka na kay Lord. Habang maganda ka pa. Diba? Talaga naman. Habang magpapakasal ka pa lang. Maglingkod na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Tinitingnan ko ito, Lord, ano ito? Masyado namang poetic. Hindi ako poet. Hindi ako makata. Ang ibig po sabihin na magkubli ang araw, magdilim ang buwan at ang bituin, at matabunan ng makapal at madilim na ulap, iyan po yung pag tinabunan ka na. Boom! Madilim. Walang sikat ang araw, walang buwan, walang pusikit. Kasi nasa ilalim ka na ng lupa. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Ang ibig po sabihin nito, maglingkod tayo sa Panginoon habang hindi pa nanginginig ang katawan. Mga kapatid, ingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Nga mga ganyan na matatanda na tayo, hindi na tayo makapagsalita ng matuwid, ng diretso, habang ang ating mga bisig ay hindi pa nirarayuma. At ang ating mga bukong-bukong ay wala pang gout. Habang tayo ay nakakatalong pa sa Panginoon, hallelujah. Kung bibigyan ako ng Diyos at the age of 70 and I can still jump to the Lord, I will still jump to the Lord. Saan natin gagamitin itong lakas na to? Mawawala to. You know, pag age natin ng 60, life is very fastly deteriorating na po. Ang bilis na po. Alalahanin mo siya mabungi ang iyong mga ngipin bago mabungi at bago lumabo ang iyong mga mata. Kaming mga senior citizen, hindi na buo ang aming ngipin, promise. All you see is just false teeth. Mabubungi ang ngipin mo. Ang sabi dyan, pag nabungi na ang ngipin natin, sa kailan tayo maglilingkod sa Panginoon? Pag malabo na ang mata natin, pag may katarata na ang ating mga mata, at ang grado ng ating salamin ay 500 na, na pag inalis ko to, hindi ko nakita na ang kaharap ko pala ay si Christine. Di ba? Hindi ko makikilala. Kailan tayo maglilingkod mga kapatid? Kapag hindi na tayo, pag ang ating vision ay hindi na 2020. Hallelujah. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ang tumigil. Pag dumating po tayo sa panahon na nagkakaedad na tayo, ang hirap na pong matulog. I have struggles in sleeping. And even sleeping is already a gift of God for me. Kailan ako maglilingkod kay Lord? Pag di na ako makatulog. Na ang tunog ng ibon, imbis na patulugin ako, nagigising ako. Imbis na may music, believe it or not, you guys always have something in your ears. Diba? O lagi may nakalagay dyan, naglalakad dyan, nag-aaral. Nagtataka ako dun sa mga nag-aaral na nagpapatugtog. At natutulog na nagpapatugtog. Yan ang panahon na dapat kayong maglingkod kasi multitasker pa kayo. Ako? Patugtugan mo ako, di ako makakapagtrabaho. Bigyan mo ako ng music, di ako matutulog. It's because I'm aging. Hindi na ako multitasker. But look, kahit hindi multitasker, pwede pa rin maglingkod kay Lord. Amen ba yan, mga ka-senior? Hallelujah. At ang sabi pa ni Solomon, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mo nang umakyat sa mataas na lugar.
takot na tayong umakyat sa mataas na lugar. Minsan pumunta kami sa Daraitan. May tulay doon sa tuktok ng Daraitan. Hindi ko alam kung tinutulayan yun ang hindi ko alam kung anong... Nakikita ko yung mga bata tumatalon doon. Gusto kong umakyat at gusto kong tumalon sa ilog. Alam niyo ba na paborito kong tumalon sa matataas na lugar papunta sa tubig? Gustong-gusto ko yung tunog ng BAG! Yun. Tapos, sisisid ka sa ilalim. Pagdating mo sa ilalim, pag nag-touchdown ang paa mo, accomplish ka. Tapos saka ka-aahon ng anto. At pag hindi magandang takbo ng puso mo, uutas ka kasi ang lalim nun. Isipin mo, tumatalong ka ng mga 15 to 20 feet ang layo sa tubig. Pagdating mo doon, grabe yung impact. Gustong-gusto ko yun mga kapatid. Kaya nung pumunta ako sa Daraitan, nakatingin ako ng ganyan. Sabi sa akin ng mga bata, wag mong gagawin yan, Lola. Baka di ka na umabot. Pero salamat sa Diyos kilala ako sa Panginoon at the age of 26. And I serve God ever since. Although nagdedicate ako ng buhay ko sa Kanya at the age of 40, I wasted my more than 26, 40. I wasted 14 years of my life not serving God. But serving, but not in the way that I should be. Binigay ko yung totoong buhay ko at the age of 40. Life begins at 40. Ito po yung na-accomplish ko sa loob ng 25 years na naglilingkod sa Panginoon. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad ng isa pang na ng mag-isa at bago pumuti ang iyong buhok, ang buhok ko po puro puti na. Daya po ito, may kulay ito. And bago daw dumating ang panahon na mayroon dito ganyan. Bago maglakad ay nakaganyan. Mga kapatid, posibleng dumating tayo sa ganon. Pero habang di pa tayo dumadating sa ganon, iindak na natin kay Lord. Itik na natin, may paganyong-ganon pa. Buti nga nakakasabay pa ako. Tinitingnan ako kanina ni RB. Sabi ko, kinikritik yata ako ni RB. Gumaganyan ako, nakakasabay pa ba ako sa kanila? Ay, kailangan pagdating sa dulo, may bigyan. Yun, may mga ganyan. Mga kapatid, sabi ko, Lord, hanggat may lakas ako gagawin ko para sa iyo. Kanino ko ibibigay ang lakas na to? Habang nakakalakad pa ako, habang naigagalaw ko pa ang mga paa ko, ang mga kamay ko. At sabi dito, at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Ito ba naman nilagay ni Solomon? Siyempre, with 1,000 wives. Ang ibig sabihin mga kapatid, paglingkuran natin ang Panginoon sa panahong ito na kasama pa natin ang mga minamahal natin. Na we can do some holding hands, you know. Di ba nakasama natin sila kahit maputi na ang buhok ko, di ba? Naka-holding hands pa kayo. Kailan kayo maglilingkod sa Panginoon, mga mag-asawa? Kailan ninyo imomodelo ang Christian couple sa kongregasyong ito? Ngayon na, habang malakas pa kayo, habang kaya nyo pang maglambing, habang may lagkit pa yung tingin mo. Kasi darating ang Panginoon, ang panahon, wala nang ganun. At kung wala na, ibalik mo. Pilitin mo, malakas ka pa. Kaya mo pa. Masarap maglingkod sa Panginoon. Kasama ang mga minamahal sa buhay. Kailan na tayo maglilingkod? Sabi ng Panginoon, darating ang araw na tayo pupunta sa huling hantungan. At marami ang tatangi sa lansangan. Nawa ang tangis na iyon ay hindi tangis ng panghihinayang. Di ba? Sayang ang taong ito. Sana ang tangis na iyon ay, Lord, salamat sa buhay niya. Pero kinuha mo na siya. Salamat sa buhay niya. Sana ganon, mga kapatid. And today we are in the presence of God and I just want you to worship. Ito ay panahon ng pagbubulay mo. Can we just worship the Lord? Habang iniisip natin ang ating sarili ay dami natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Yung pagmamahal niya sa atin, dami natin. Hallelujah. Ang pagsubok pala ay hindi isang pasanin, kundi isang babala. Ang pagsubok pala ay isang pruweba na tayo ay mga anak ng Diyos at hindi tayo taga-mundo. Ang pagsubok pala ay katunayan na
tayo ay mga anak ng Diyos. At tayo ay totoong matuwid. Wow, Lord. Hallelujah. All creations rejoice, for the God flesh you are. How far have you come to me to endure all the pain? What kind of love is this? You parted seas so I could walk through. Above the storms we soar, and the sun shines through. The battle fills my soul, shall sing my victory. The kind of love you gave. What kind of love is this? To give yourself away. In love you sacrifice and grace, 'cause you wanted me to stay. What kind of love is this? Enormous, full and small. The darkness trembles at the feet of a one who took the fall. What kind of love is this? To give yourself away. In love you sacrifice with grace, 'cause you wanted me to stay. What kind of love is this? Enormous, full and small. The darkness trembles at the feet of the one who took the fall. What kind of love Panginoon, gaano nga kaya kadakila ang pag-ibig mo para sa amin? Na sa kabila, maging sa panahon ng pagsubok, yun pala ay pagpapadama mo sa amin ng totoong pagmamahal, sapagkat ayaw mo kaming mapahamak, sapagkat gusto mong maabot namin ang aming mga reward, sapagkat nais mo kaming makapiling. Panginoon, dalangin ko po sa kongregasyong ito, hallelujah, na ang presensya mo laging magpaalala sa bawat isa sa amin. Paalalahanan kami. At ang anumang pinagdadaanan namin, Panginoon, ay hindi isang pangit na bagay, kundi isang magandang bagay. Na kami ay kinakausap mo. Na kami binibigyan mo ng assurance. Kami ay binibigyan mo ng babala. Kami ay pinakikita mo sa amin na kami pinili mo. Kami ay para sa iyo. Hindi kami para sa mundong ito. Hallelujah. Lord, I pray for this congregation right now. Can you raise your hands towards the heaven? Hallelujah. Lord, our hands are lifted high to you. Thank you, Lord. Patawarin mo kami. Nalilimutan namin na ang buhay na ito ay para sa iyo. Lord, help us to improve. Help us to do something better. Panginoon, kung dumating man sa amin ang paghihina, dumating sa amin ang panlalamig, kung dumating sa amin ang banta ng pagbabackslide, Lord, oh please hold us in your arms and remind us very strongly that we should not turn away from you, we should not shrink back. Why? Because it simply is your affirming your love for us. You are just affirming that we are your children and we are not of the world. And we are just simply being given a warning that we should not shrink back. Hindi kami pwedeng umatras, kundi kailangan kaming sumulong. Because you are watching us with your love, with your strength, and your mercy. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Lord. Bawat isa sa amin ngayon. And this is our prayer in Jesus' name. Hallelujah.
Panginoon, sa pamamagitan ng ating tithes and offering. Hallelujah. It's not about the amount you give, but it is about the faithfulness. We are faithful. Lord, salamat po sa pagkakataon na maipakita namin ang aming katapatan sa iyo. Narito po ang aming ikapo at mga handog. Iniaalay po namin sa iyo. And we consecrate this, Lord. It is a holy thing for you, Lord. And thank you so much that I am being a part of this. In Jesus' name, Amen. Patuloy natin itaas ang ating kamay sa kalangitan at tanggapin natin ang kanyang basbas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa loob ng linggong ito. Itinatalaga namin sa iyo muli ang aming buhay at ang lahat ng aming gagawin, lahat ng aming isipin, lahat ng aming desisyon. Hallelujah. Lord, paspasan mo po kami sa oras na ito. Bigyan mo sa amin ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan. Ibigay mo sa amin, Panginoon, ang proteksyon, ang provision, ang talino, ang kapuntunan sa lahat ng bagay at kalakasan ng katawan. Ilayo mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng sakuna, sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. And we receive this, Lord. Hallelujah. And we glorify you. Hallelujah.